Okay, day 2 na rin tayo dito sa Paris. Nakakapagod pero syempre hindi tayo pwede mag-relax dahil marami pa tayong dapat puntahan na tourist sites. Saan naman kaya tayo mapapadpad sa ating day 2 Paris tour experience? Day 2 Paris? Let's go! Ops, teka, bago tayo mag-start, syempre kain muna tayo ulit. Saan kaya malapit dito sa hotel na pwedeng kainan ng lunch? Ano kayo masarap orderin dito? Yan ang ating alamin sa next episode. From our hotel at based dito sa Google Maps, ito ang pinakamalapit na restaurant rated at 4.5. Kaya naman, syempre, huwag na natin palagpasin. Ano kaya masarap kainin dito? Tara, samahan niyo ako. For today, ito ang mga in-order natin. Para sa mga curious kung magkano ang binayaran natin, ito ang mga prices. Prepare na tayo for our next location, kaya see you in the next episode. Die veters, hè?
Okay, it's time na rin na pumunta tayo sa ating first museum tour, ay ang Sainte Chapelle. Pagdating natin dito, mapapansin natin kaagad na ang haba ng pila. It took me an hour bago ako makabili ng ticket. Ang Sainte Chapelle ay may 2 floors. First, explore natin ang lower chapel. This space was originally used by the palace staff and is dedicated to the Virgin Mary. Mapapansin kaagad ang Gothic architecture nito with vaulted ceilings and colorful decoration. Makikita natin dito sa first floor ang mga statues ng apostles and saints kagaya ni King Louis. Kitang-kita dito mga painted columns in rich red, blues, and gold, imitating the style of the 13th century. Kita din dito ang mga vaulted and decorations ng mga gold star and deep blue ceiling na mukhang celestial theme talaga. Sa bandang dulo nito makikita niyo yung smooth staircase. Ito na rin ang daan papunta sa second floor na makikita nyo sa ating Sainte Chapelle Part 2 episode. See you in the next episode. After natin ma-explore ang lower part ng Sainte Chapelle, it's time na rin na puntahan natin ang second floor nito. Sa upper part ng chapel, makikita nyo kaagad ang mga stained glasses dito and yung mga high ceilings. Ang mga windows na to depict over 1,100 scenes from the Old and New Testaments, telling the stories of the Bible from Genesis through the Passion of Christ. Very intricate din ang Gothic style nito. It creates a mesmerizing kaleidoscopic light shadow when the sun shines through. Ang architecture and ambience makikita nyo ay reserved for the royal family and court. Kaya naman ganun kalabish ang mga decorations nito. At pagpapunta doon sa western end, makikita natin ang stunning rose window na to, dated from the 15th century, which depicts the apocalypse from the book of Revelation. Kakaiba talagang overall experience ko dito, kaya I suggest huwag niyo palagpasin ang Sainte Chapelle pag pumunta kayo dito sa Paris. See you in the next episode. Grabe ang experience natin sa Sainte Chapelle. Sobrang tumaas talaga ang balahibo ko. Now it's time to go sa ating next destination, which is Conciergerie. Pero teka, napadaan pala tayo dito sa Palais de Justice. Ano nga ba ito? Ang Palais de Justice ay Paris Law Courthouse. Makikita nyo ang opening gate nito doon sa ating previous episode na tour walk. Ito ay isang elegant complex building housing judicial offices at isa din to sa ginamit as a prison for Marie Antoinette during the French Revolution. Take muna tayo ng photos and videos dito. Okay, di na rin tayo nagtagal kasi kailangan na natin pumunta sa ating The Conciergerie. Pagtapos natin sa Sainte Chapelle at Palais de Justice, tuloy naman tayo sa Conciergerie. Ang The Conciergerie dito sa Paris is a historic monument located at Ile de la Cité. It was originally a royal palace and later became one of the most notorious prisons during the French Revolution. Today, isa siyang fascinating museum that offers insight into both medieval and revolutionary France. Pagpasok natin dito, kitang-kita agad ang Gothic architecture nito. Nandito din ang mga listahan ng mga pangalan na nakulong o nabitay during the Revolution. Nandito din ang itsura ng naunang prison nila nung time na iyon. Makikita nyo din dito ang mga installations ng artworks and archives at isa dito ang mga naunang pamamaraan nila ng death penalty, which is guillotine. Nakadetalye din dito ang historical evidences ng pagsisimula ng French Revolution. You also find exhibits that explains the justice system. Pero sino nga ba ang pinakaprominenteng tao ang nakulong at nabitay dito? Siya si Marie Antoinette. Sino siya? Ating alamin sa part 2 ng The Conciergerie. Part 2 na tayo ng ating The Conciergerie experience. Isa sa pinaka-prominenteng tao nakulong at nabitay dito ay si Marie Antoinette.
Although hindi na natin makikita ang original cell niya, ito ay na-reconstruct nila located sa original spot nito. Makikita niyo dito ang mga period-appropriate furnishing at mannequins to create a setting of her imprisonment. Marie Antoinette was the last queen of France before the French Revolution and she remains a controversial figure. Sinasabi kasi nila siya ay nakikita na isang queen who contributed to the France downfall. She was executed on October 16, 1973 primarily for political and symbolic reason. She was guillotined at the Place de Revolution. In short, Marie Antoinette was executed not just by her actions but because she became a powerful symbol of tyranny, inequality, and counter-revolution. Her death was meant to signal the irreversible end of the monarchy in France. Okay, after na ating museum tour sa Saint-Chapelle Surgery, punta naman tayo sa next location natin. Yan ay ang Notre Dame. Ang Notre Dame de Paris is one of the most iconic Gothic cathedrals in the world. Located ito dito sa heart of Paris. It's rich in history, architecture, and religious significance. Para ma-appreciate nyo, ito ang ilan sa makikita natin dito. Pero siyempre, hindi pa tayo natatapos dito. Meron pa tayong dalawang major locations na pupuntahan bago matapos ang araw. Kaya see you in the next episode. Là, tu vas sur les quais. Là, tu vas prendre. Par contre, faut qu'on fasse After na Notre Dame at ang ating tour walk, punta naman tayo sa ating next destination, ang Kourkari.
Bago tayo pumasok sa Louvre Pyramid, napili natin dumaan dito sa Courcary, which is the courtyard sa likod lang ng Louvre Palace. Mas less ang crowd dito kumpara sa entrance papuntang Louvre Museum. Ang Courcary or Square Court is one of the most historically significant parts of Louvre Palace in Paris, France. Mas tahimik ang space dito kumpara sa Louvre Main. Kaya naman siguro dito sa side na to napili ng mga buskers mag-perform. I recommend going through here if you want to take photos na hindi gaano karaming tao. Towards the end of the Courcary, makikita natin ang gate papuntang Louvre Pyramid. Perfect ang view na ito dahil kitang-kita nyo from the other side yung sikat na iconic structure while listening to the soothing sounds ng mga buskers. At kung around Golden Arch kayo napunta, sakto yung mga cast ng shadows ng gate habang nakikita nyo yung museum sa likod. I highly recommend na dumaan kayo dito during this time to have these kinds of shots. It's a different kind of experience. Tara, pasok na tayo sa Louvre Pyramid. Napakaganda ng Louvre dito sa Paris, France. Ang Louvre Palace is a historical residence dito sa Paris, France. Located ito dito sa right bank ng Seine River. Dito nyo rin makikita ang kilalang-kilala na Louvre Museum, the world's largest and one of the most visited art museums. Nagsimula ito sa medieval fortress during the 12th and 14th centuries by King Philip II. Naging royal residence din ito during the 16th and 17th centuries from Francis I to Louis XIV. During the French Revolution, Louvre was declared a public museum. Louvre Palace houses Louvre Museum featuring 38,000 artworks from Mona Lisa, Liberty Meeting People, at marami pang iba. Sobrang kakaiba ng experience ko dito. Honestly, pagkapasok ko pa lang, di ko maiwasang umiyak dahil hindi ko kasi nakala nung bata ko na mapupuntahan ko ang ganitong klaseng historical place na gaya nito. See you sa ating last destination dito sa Paris, France. Arc de Triomphe na tayo. After ng Louvre Museum, sumakay kaagad tayo ng Paris Metro papunta sa ating last destination, which is Arc de Triomphe. Ang Arc de Triomphe is one of the most iconic monuments dito sa Paris, France. It is a monumental arch commissioned by Napoleon Bonaparte by 1806 after his victory at Austerlitz to honor the French army. It is modeled after the Roman triumphal arch and celebrates those who fought and died for France during the French Revolutionary and Napoleonic Wars. Ang exterior ng sculpture na to ay may 4 main sculptural reliefs on pillars that represents the departure of volunteers, triumph of 1808, resistance of 1814, and peace of 1815. May mga names din na naka-inscribe dito ng 660 generals and several important battles. Last location na natin dito to sa Paris, and prepare to travel para sa ating next destination, which is Annecy, France. See you in our next episode.